Samantala, nagtalo pa si Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204 at ang isa sa mga abogado ng Center de Lima kaugnay ng paglalabas ng warrant of arrest. Ayon sa abogado ni de Lima na si Attorney Filibon Tacardon, tinanong ng isa pang abogado ng senadora na si Attorney Teddy Rigoroso kung paano nakapag-issue ng warrant si Guerrero gayong wala pang corpus delicti o body of evidence para suportahan ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa senadora. Kung tutuusin daw, dapat bribery ang kaso ni de Lima at sa ombudsman ito inihain dahil opisyal ng gobyerno si de Lima nang mangyari ang ipinaparatang sa kanya. Ayon daw kay Rigoroso, dapat naging maingat si Guerrero sa paglalabas ng warrant lalo't kinu-question ang kanyang jurisdiksyon. Ayon naman kay Judge Guerrero, 3 araw niyang binasa ang mga dokumento bago ilabas ang utos para ipaaresto si de Lima. Tanong pa ng hukom, kung kinu-question ang jurisdiksyon ng korte, bakit daw motion to quash ang inihain ng kampo ni de Lima? Binigyan ng 10 araw ang DOJ Prosecution Panel para magbigay ng komento sa motion to quash ng kampo ni de Lima. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio, na abogado ng Volunteers Against Crime and Corruption, na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay de Lima, hindi nila palalagpasin ang pinalulutang ng kampo ng senadora na hindi naging maingat si Guerrero sa paglalabas ng warrant. Posible raw ipa-contempt of court ang kampo ng senadora dahil dito. Lalo nang sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na kaya naging mabilis ang paglalabas ng warrant laban kay de Lima ay dahil hindi raw siya nagsumite ng counter affidavit. Ang hindi ko lang po masyadong matanggap yung sasabihin po nila yung 204 po ay nagmagic, masyadong mabilis daw. Alam niyo po, ginawa lamang po ng hukuman yung katungkulan niya. Hindi porket nag-file kami ng motion to quash, ibig sabihin kinikilala na namin sila. No? Ina-allow naman yan sa ilalim ng ating rules na kapag jurisdiction ang iniraise na issue, pwede kang mag-enter ng special appearance. It's a limited one, no? Solely for that purpose. Sa Branch 205, kung saan kapwa-akusado ni de Lima ang umano'y pamangkin niyang si Jad de Vera, tinalakay ang omnibus motion ng senadora. Dito nakapaloob ang kanilang motion to quash at motion for judicial determination of probable cause. Walang dumalo mula sa DOJ panel na tumatayong prosekusyon, pero nauna na sila nagain ng request para makanselang pagdinig dahil may pupuntahan daw silang seminar. Ayon kay Judge Amelie Fabros Corpus, moot na kung maglalabas ang Branch 205 ng warrant dahil naglabasan ng warrant si Judge Guerrero, pero alinsunod sa proseso, may tig sa 10 araw ang magkabilang panig para maghain ng kanilang komento. Sa March 10 ang susunod na pagdinig, hindi dumalo ang kapwa-akusado ni de Lima na si Jad de Vera. Wala rin ang kanyang abogado. Itinanggi ng kampo ng senadora na kamag-anak niya si de Vera. Sa Branch 206 naman kung saan co-accused si de Lima ang dating Bucor Chief na si Franklin Bucayo, inmate na si JB Sebastian at iba pa. Ipinagpaliban ang pagdinig hanggang March 3 dahil parehong hindi dumalo ang prosekusyon at depensa.